Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapabudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini yung higala, Analiza La Victoria. Karon, Pebrero 7, tuig 2026, among yatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabag sa kamutuuran ug nagdala og dakong paglaom uban ang puwersa sa katawan sa Dios. Kininyong kapaglaom, Ilia Pido. Kami magatutok sa matag kalihukan og programa nga magdala kanato sa pagdayeg sa kayo sa atong Ginoo. Kini ubos nga igsoon, Reniel Capon. Ug uban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan. Nini nga si Mana Dinhisa. Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong si Manaha. Ligon nga liderato, ligon nga cluster. Officers Convention sa Cluster 1 ug 2 sa North Central Mindanao Conference nagmalampuson. Adventist Engineers ug Architects sa Southern Mindanao naghugpong alang sa usa ka hiniusang misyon. Og gobyerno ug reliyosong sektor naghiusa sa paglusad sa Moral Recovery Program 2026. Kini ug uban pang mga balita atong matangan din lang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Bagong tuig, bagong organisasyon. Sa pagsugod sa tuig 2026, malampusong gipahigayon sa Mindanao Mission Academy ang Officers Convention sa Cluster 1 ug 2 sa North Central Mindanao Conference. Din naghiusa mga officers aron mapaligon pa ang liderato panaghiusa og serbisyo. Ani sa kapaglaom Zairine de la Serna alang sa detalye. Gipahigayon karong adlaw Pebrero 1, 2026 ang NCMC Church Officers Convention sa Cluster 1 ug 2 dinhi sa Mindanao Mission Academy Elementary School tumo nga mapaligon ang pag-alagad ug espirituhanong pagdumala sa mga opisyal sa iglesia. Ang maong convention gitambungan sa kapin 600 ka mga opisyales sa iglesia diin gipahigayon ang departamento seminar pahimangno gikan sa pulong sa Dios ug mga diskusyon nga nagtutok sa mayong pagdumala, panaghiusa ug pagtuman sa misyon sa iglesia aron maandam ang mga opisyales sa mas epektibong pag-alagad sa iglesia ug sa komunidad. Sa mga opisyalis sa iglesia, among gidayeg o gipasalamatan ang tanan nga mga nagtambong niini nga convention o kami sa conference sa opisina nato, the admin and directors nagtuo nga aduna kita nga kuha na hibaluan dugang alang sa ato ang nagkadaiya nga mga opisina. Mga kaigsunan, ato lang ipasantok gihapon ang hiniusang umbrella sa General Conference nga ang I Will Go nga initiative with the Global TMI nga diin atong himuon ang atong disciple making evangelism nga diin ang 5 ka mga pamaagi or stages atong himuon ang preparation, ang pagplant, ang cultivate, harvest and preservation. And then karon naatay mission reaps aning kinkinyom ang mission reach, ang mission expand, mission advance, mission proclaim and mission seek, save and disciple. So mga kaigsunan, hinaot nga ang atong iglesia aduna na kitay kanang format or strategy nga diin before kita muwali ato nang giandamdaan ang ground alang sa pagdawat sa mayong balita. Ang ako impresyon niini nga orientation nga gihimo sa North Central Mindanao Conference usa ka importante alang kanamo nga mga opisyales sa iglesia isip nga mga elders tungod kay nahibaw-an namo ang job description isip nga mga pangulo sa iglesia. Og dako ang pagpasalamat sa mga bag-o nga mga administrator o mga directors
tungod kay kami nga mga elders aduna nay nahibawan alang ug dugang nga katinawan alang sa pagdumala sa lokal nga iglesia. Daghang salamat nini kagayonan nga gihatag sa ato nga mga administrator. Pinaagi sa maong kalihukan, gilauman nga mas mapaligoon ang panaghiusa ug dedikasyon sa mga opisyal sa iglesia sa pagpadayon sa misyon sa Dios dinhi sa North Central Mindanao Conference. Gikan dinhi sa MMA Elementary School kini si Kapaglaom April Hesta alang sa Mispa Live News and Commentary. Dalay ko ng Diyos sa kalampusan sa mga konbensyon ug among pagsuporta alang sa mga opisyales o liderato sa North Central Mindanao Conference. Daghang salamat sa report, Kapaglaom Jerin. Gikan sa Misamis Oriental, anhita sa General Santos City. Pagtuog propesyon, naghiusa sa usa ka misyon. Ang Adventist Engineers ug Architects sa Southern Mindanao nagtinabangay ug naghugpong aron sa pagpaligon sa ilang hiniusang tumong sa pag-alagad ug paglambo sa buluhaton sa Ginoo. Si Kapaglaom Josephine Dutarot magatag sa mga balita. Adventist engineers and architects are gathering in General Santos City for a historic mission-wide grand fellowship. Zawang's multi-purpose building at the mission compound is buzzing with energy today as Adventist engineers and architects gather for this historic grand fellowship. We are very much thankful and we praise God for the opportunity that all our Adventist architects and engineers have come together here in Southern Mindanao Mission Compound, particularly here in Awong Multipurpose Building. They came together to worship God, but above all, to give them recognitions of what they have done, the contribution, very significant contribution that they have given to our church in beautifying our church, designing our church, as well as they also get involved in evangelism, sharing the good news of salvation to other people. So our beloved engineers and architects, they are now having their organization. So they have an officers and they made plan to reach out more engineers, Adventist engineers and architects around Southern Mindanao Mission. Taliwala sa lain-lain na mga panglantaw, mga kaigsuonan, mahiusa lang na diha sa buhat sa Ginoo. If there is one thing I want the public and other professionals to know about the role of an Adventist engineer, it is that we are the representatives of the great engineer, the Lord Jesus Christ. Ingon sa Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Reporting from Southern Mindanao Mission, this is Josephine L. Dutarot reporting for Miss Pal Lab News and Commentary. Kini lamang nagpakita sa hiniusang tumong sa ato mga kaigsunan alang sa pagduso sa buhat sa kaluwasan. Daghang salamat Kapaglaom Josephine Dutarot. Anita sa Zamboanga Peninsula, panagiusa alang sa moralidad ug paglaom, gobyerno ug relihiyosong sektor sa Zamboanga Peninsula Mission nagtinabangay sa paglusad sa Moral Recovery Program 2026. Usa ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpalig-on sa mga bili, disiplina ug espiritual nga kinabuhi sa komunidad. Si Kapaglaom Aika Madel Sumbrana magayagyag sa detalye. Provincial Capital Podium of Zamboanga, Sibugay, dinhi gipahigayon ang Moral Recovery Program Launching 2026 nga dunay tema One Vision, One Mission, One Sibugay in Moral Renewal. Ang maong programa gipangunahan ni Honorable Judge Glenn S. Subihon, Presidente sa Moral Recovery Program Council, nga mipasiugda sa kanundanon sa panaghiusa, tali sa gobyerno o reliyon, isip ligon nga pundasyon sa malinawon ug matarong nga katilingban. Sumala kaniya ang moral nga pagbago dili matuman pinaagi sa balaod lamang, kundi pinaagi sa komon nga pagpaningkamot sa tanang sektor nga nagtinguha sa kayuhan sa katawhan. Mas napalig-on ang panawagan sa panaghiusa pinaagi sa tema
sa programang One Vision, One Mission, One Sibugay in Moral Renewal nga naglarawan sa komon nga pananawon ug misyon sa tanang sektor. Kung asa man mong sektor simbahan, part ni sa inyong ministry, nga doon na tayo nalandagan nga inunta empleyado, opisyal sa gobyerno, nakatabang tas gobyerno kay lagi matag-usa kanato, doon na tayo obligasyon sa atong nasod, sa atong komunidad, labaw sa tanan sa atong Ginoo or sa atong Allah. O kining probinsyaha lamang pinaagis leadership ni Governor Ann o GovForce kining ubos nga lagad ninyo. Ang dunay programa nga ang atong gitan-aw niini, ang espiritual gayud nga aspeto sa atong katawhan o sa mga opisyal sa gobyerno. Busa, ngayon ko kaninyo, we should be proud nga apilta niini na nakakontributa sa atong community. Ang tema nagsilbing pahinumdom nga bisan pa sa nagkainglaing pagtuo ug background, usara ang tumong sa tanang Sibugay noon ang panagiusa alang sa moral nga pagbag-o sa probensya. Pinaagi sa Moral Recovery Program, naglaom ang Zamboanga Sibugay nga mas mapalambo ang kultura sa integridad, mapalig-on ang pagsalig sa publiko ug mapukaw ang panagiusa og kolektibong responsibilidad alang sa pagpalambo sa nasod. Kini si kapaglaom ay Kapadal Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat sa report kapag laom ay Kamadel Sombrana. Og alang sa atong balitang international, Adventist Hospital sa Jamaica nakigtambayayong aron sa paghatag og libreng serbisyo sa maayong paglawas sa mga nabiktima sa bagyo. Og faith leaders and public officials sa nagkalain-laing relihiyon sa punong buhatan sa North American Division nagtipon alang sa Religious Freedom Prayer Breakfast. Alang sa detalye, aniya si Kapaglaom, Reman Apa. Alang sa balitang international, Adventist Hospital sa Jamaica nagtimbayayong aron maghatag og libre nga serbisyo sa panglawas sa mga komunidad nga naapektuhan sa bagyo. Human sa kadaot nga nahimo sa Hurricane Melissa sa St. Elizabeth, Jamaica, nagtinabangay ang Andrews Memorial Hospital, Alcare Wellness Foundation ug Andrews Memorial Seventh-day Adventist Church aron magdala og Hurricane Recovery Health Clinic sa Balaclava, Thurton og Silua niadtong Disyembre City 2025. Pinaagi sa panaghiusa sa laing-laing ahensya ug sponsors, 365 katao ang nakadawat og libreng serbisyo, medical ug dental check-up, eye screening, tambal, bakuna ug care packages. Apil usab ang psychosocial care diin adunay tulo ka mental health professionals ang nagtinabangay sa pagpaminaw, pag-counsel ug paghatag ug paglaom sa mga naapektuhan sa bagyo. Diin dako ang kalipay sa mga residente sa higayon nga nakaistorya sa mao nga mga counselor. Ang uban sama ni Derek Burton nga naapektuhan sa stroke ug kadaot sa balay, nakadawat og tambal ug follow-up care. Nagpasalamat ang mga leader sa komunidad sa dali ug matinud-anong pagtubag. Bisan lisod ang logistics, libre ang tanan nga serbisyo. Usa ka tinuod nga pag-alagad nga puno sa gugma ug paglaom. Faith leaders and public officials sa nagkalaing-laing relihiyon sa punong buhatan sa North American Division nagtipon alang sa Religious Freedom Prayer Breakfast. Gipahigayon ang ika-7 nga Religious Freedom Prayer Breakfast sa North American Division niadtong Enero 14, 2026 isip pagpasidungog sa National Religious Freedom Day, inspired by Ellen G. White's call to actively defend liberty of conscience. Gipasiugda sa panagtigom nga ang pagtuo nagkinahanglan og aksyon. Si Orland Johnson nagpahinumdom nga ang religious freedom usa ka buhi nga saad nga nagpanalipod sa tanan. Mitambong usab si Maryland Lieutenant Governor Aruna Miller nga naghisgot sa kahinungdanon sa pagtuo sa paghatag og paglaom sa katawhan. Gipasiugda nga ang tinuod nga pagtuo kinahanglan adunay kagawasan sa pagpili. Tungod kay kini gikan sa Dios ug usa ka responsibilidad nga giambitan.
Si Ivan Williams siya usab nag-awhag nga panalipdan ang religious liberty para sa tanan nga nag-ingon, if no one's free, then none of us are free. Ang kalihukan nagpakita sa gahom sa pag-ampo ug panaghiusa sa pagpanalipod sa religious freedom. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kato ang mga impormasyon nga nakailap kay sa Balitang International. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa mayong kasayatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon kini si John Rema Napa alang sa MISPA International. Daghang salamat sa maong report kapag laom Reman apa. Bagong tuig, bagong paningkamot sa pag-alagad. Malampusong misugod ang Adventist Medical Center, Iligan City sa tuig 2026 pinaagi sa unang bayanihan. Diin kapin gatos ka workers ang naghiusa aron mapaayo ang palibot sa ospital ug magpalig-on ang teamwork. Mga higala, ani ang balita. Malampusong gipahigayon ang first bayanihan for 2026 ni adtong Enero 18 tuig 2026 uban sa aktibong pag-apil sa hapit usa ka gatos ka AMCI workers. Ang kalihukan nagpamatuod sa lig-on nga espiritu sa panaghiusa, kooperasyon ug shared responsibility sa mga empleyado. Isip usa ka regular ug makahuluganon nga kalihukan sa AMCI, ang bayanihan naghiusa sa mga workers gikan sa nagkadaiyang departamento aron magtinabangay sa pagpaayo sa palibot sa ospital ug pagpalig-on sa teamwork. Labaw pa sa pisikal nga trabaho, ang bayanihan nagpakita sa commitment sa AMCI sa serbisyo, pagpaubos ug pagkamatinud-anon nga nakaugat sa Kristohanong mga bili, sama sa giingon sa Biblia sa 1 Corinto 3:9, kay kita mga kauban sa Dios sa pagpanarbaho. Ang maong kalihukan nahimong makapadasig nga pagsugod sa tuig nga nagpakita nga kung maghiusa ang katawhan sa Dios, ang paningkamot mahimong panalangin sa institusyon o sa komunidad. Kudos sa Adventist Medical Center, Iligan. Sa pagbalik, kababayinan sa misyon, naghiusa. Zamboanga Peninsula Mission Women and Adventist Family Ministries Retreat, malampusong gipahigayon. Og sa MISPA commentary, karong panahona, paspas kaayo ang pagsaka sa modernong teknolohiya, ilabi na ang artificial intelligence kun AI. Nakaapekto na ba kini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Ilabi na sa pagtuo o pagministeryo? Ut sa bagihapon kini sa plano sa Ginoo. Ato kini pagaisgutan mga higala uban ang atong Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Roxy Joy Pido og kapaglaw Makerdayham sa MISPA commentary. Kini ug uban pang mga balita atong katangan humanining hamubo nga pahinumdum. A study published in the Journal of the American Dietetic Association found that toddlers aged 12 months and older consumed a third of their daily calories from snacking between meals, with the snacks becoming less nutritious as the children got older. Dietary patterns low in fruits and veggies and high in sweets and saturated fats began to develop between the ages of 12 months and 24 months, and this pattern tended to be established by 24 months. That's a fact. But there's hope. Parents can establish the foundation for a healthy diet early in life when eating habits and preferences are being formed. Simple dietary changes, such as offering more nutritious snacks, can help prevent obesity and chronic disease in our children. So switch the gummy bear for blueberries and see them growing healthier and happier. Daghang salamat nini nga pahinumdum. Dugang nga report gikan sa Zamboanga Peninsula. Kababayinan sa misyon
naghiusa sa pagtuo ug paglaom. Malampusong gipahigayon ng Zamboanga Peninsula Mission Women and Adventist Family Ministries Retreat, di nagtinabangay ang mga kababayinan aron mapalig-on ang spiritual nga kinabuhi, liderato o kasing-kasing sa pag-alagad. Aniya sa paglaom Elvin Hardy Riquelio alang sa report. Maniyag, abtik ug madasigon nga mga kababayinan ang naghiusa sa gipahigayon nga Women and Adventist Families Retreat dinhi sa ZPM Adventist Convention Center tiayon Ipil, Zamboanga, Sibugay nga may temang Planted but Not Buried. Enero 30 hangtod sa 31, 2026, gipahigayon ang pinakaunang Women's Retreat sa tuig 2026 nga nagtigom sa dulang 500 ka mga dasig nga mga kababayenan ug mga Adventist Family Ministries leader sa nakadiyang zona ug distrito sakop sa ZPM. Nagpasalamat gyud kog dako sa Ginoo ug nalipay kaayo ko dayon. Wala gyud ako gimahayan nga akong gibiyaan akong trabaho, akong mga kabataan sa eskwelahan kay nag half day ra ko tungod kay nasayod ko unsa ka importante kini nga retreat. Akong gituohan nga mga activity nga sama ni Ani mao ni ang magdala nato og pagpadugang sa ato ang commitment to serve God, to be His co-laborer for His mission, and of course to go and to do reach our community. Kini nga retreat gihimo ubos sa tema nga Planted Not Buried, Growing Deeper, Standing Stronger, Flourishing Together. My mission and my vision that the participants, the seminarians, the delegates will go home filled with the Holy Spirit. That they will learn that they are not just somebody that can just sit in the corner. God can give them the power. And God, when He empower, when God bless, no one can reverse. I expect by God's grace, each woman will go home to be transformed first, then share the message to the family, to have a very prayerful life, then go to the neighbor and tell about the love of God. Dili lang kini usa ka ordinaryong panagtigom, kundi usa ka espirituhanong pagpalagsik aron mas mapaligon ang pundasyon sa matag pamilya ug ang papel sa mga kabayinan sa iglesia ug sa katilingban. We intentionally made this program for Women and Family Ministries Department for them mga kapaglaom aron sila mas strengthen ang ila faith, especially sa dako nga hagit this February 8 to 14 alang sa mga Family Ministries for Crusade. And we are praying ang atong mga nahimo with the speakers nga mga empowered kaayo and the rest sa atong mga activity kato makatabang sa ila sa pag-strengthen sila faith, dili nila limtan, especially the spiritual journaling nga kinahanglan nga grounded in the Bible always ang ato mga kababayan. Ilalom sa pagdumala sa kasamtangang ZPM Women and Adventist Family Ministries Director nga si Sharon Dulang o ang mainiton nga pagsuporta sa tanang mga women's leaders na himong nagmalampuson ang maong programa. Pagkatahom sudongon sa mga kabayinan nga nahiusa sa buluhaton, dili lamang sa kaniyag naghatag og pagtagad apan sa kadasigon sa pagpangalagad. Kinis ka paglaom Hardy alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat sa maong balita kabaglaom Elvin Hardy Riquelio. Mga igsuon, karong panahuna paspas kaayo ang pagsaka sa modernong teknolohiya, ilabi na ang artificial intelligence kun AI. Nakaepekto na kini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa pagtuo og pagministeryo. Kabahin ba kini sa plano sa Dios? Unsa ang mga peligro ug benepisyo niini sa espiritual mga kinabuhi? Ug unsa usab nato pagpuyo nga adunay kaalam ug pagtuo sa modernong panahon. Ato kining pagahisgutan kauban si Pastor Roxy Joy Piro, ang Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference ug kapaglaom Makir Dayham dinhi lang sa Mispa Commentary. Mayong hapon ug happy Sabbath sa ato nga mga kapaglaom. Welcome sa ato nga Mispa Commentary. Nini nga kahaponon ato makauban ang ato nga Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference,
Pastor Roxy Joy Pido. Pastor, mayong hapon ug happy Sabbath. Mayong hapon ug mayong happy Sabbath, Sir Maker. Kumusta ang Communication Director? Pareho po sa Education Department. Praise the Lord. Praise the Lord. And congratulations sa imong bagong appointment as Praise the Lord. Salamat, Education Director sa Roxy. NCMC. Akong gihangyo nga i-appeal ko ninyo Of sa course, inyong mga yes. pag- Always na, always. Salamat kayo. Nini nga kaponon, Pastor Roxy, magahisgot kita mahitungod ni ining modern technology. Ang pagtaas sa ato nga modern technology, usa ba ka plano sa Ginoo? Oh, that's a very good question, whether it is a part of God's plan or not. But of course, the answer to that is moving more on the yes answer, Pastor Maker. Basta kaning nga pagbugna or pagbugna ani nga teknolohiya, basta it will not happen outside of God's sovereignty. Meaning to say, nga nigawas na siya pero makabenepisyo gyapon sa buluhaton sa Ginoo. So, if that happens that way, so we can presume nga part sa plano sa Ginoo. I mean, it's part of His kanabitang paghatag sa tao o kanang kaalam para makahimo niini nga mga bag-ong discovery sa technology. Depende na rin sa tao unsaon niya paggamit. Yeah, of course, depende sa tao because it requires also a moral choice. Dili siya, it does not actually kanabitang bring and tawag nilang automatic obedience sa katao. So, although na ang technology diha, so it's up to you on how unsaon mo na siya pag appropriate sa imong paggamit sa technology. The right way of doing it. Pastor, nagakataas ang atong teknolohiya, nakita ba kini sa Ginoo nga sa karon nga panahon mugawas kining AI or artificial intelligence? Oh yes, that's a very good question. No? So kung ang pangutana is kung kabahin ba kini sa mga butang nga na-appeal nga nakikitaan sa palanawon sa Ginoo, of course, the answer to that question is yes. Kay wala man ko'y butang po nga siguro mahitabo karon or ugma pon nga dili makita sa Ginoo because God is an all-knowing God. So makita kini niya. In fact, na sa gisulat sa Isaiah 46:10, no? End and the beginning and the end, kabahin na siya sa makita sa Ginoo. Part of his vision, Sir Maker. Sa unsang pamagi, Pastor, nga ang AI, paggamit sa AI, makatabang sa atong espirituhanon nga kinabuhi? Oy, of course, na siya advantage ug na po siya disadvantage. Like for example, tungod kay ang AI man god is considered to be as a tool. So tool lang siya, so maka-aid lang siya ba sa atong mga buluhaton. Although na ay mga experts karon sa AI nga nagaingon na nga ang AI daw dili na daw tool but is already an agent. That somewhat dangerous, no, Sir Maker, kay maging mo kag agent na siya sort of a consciousness, maka-decide na siya og on certain things o pwede po siya maka-interact nimo. Kay for example, imo siyang pangutanon or nakay problema imong iyagyag dito sa imo, so motubag po siya og sakto pod. Di man po siya muli. So nakaingon silang oy murag delikado na ning ginbinto sa tao, murag ni gobian naman sa atong gihuna-una kani atong paghahimon para makatabang ba sa kanang needs ba sa mga tao. So na siya advantage. Ang advantage is for example sa atong religious life, kanang magwalita. So, say kanang kaposta sa kanang bitawng sa atong access sa library. Sa una, di ba? Padto man kita sa library. Mabri man kita. Pero karon, taon pagid nimo. Oh, nya usay dili pagid mao imong makita. So usay ang book na gikuha pagid sa imong classmates, so wala dito. Pero karon, ang advantage is dali ra gid kayo kay it's just a matter of seconds. Iya na kang tagaan og kanang reference or source ba or whatever nga imong gipangayo nga makadugang sa imong kaalam or let's say maghimo kag prayer, unsa nga klase nga prayer nga lindot kayo paghahimon sa ani nga occasion. So AI can help you provide that. But then ingon sa mga experts sa Sir Maker, ayaw kay too much dependent sa AI. Meaning to say, kana bitawng imo na lang permi pangayoon ba nga ang AI mo himo sa imo. So, siya ang danger. Mo na siyang danger. So to minimize daw the danger, ingon sa mga experts pod, kana naghimo gid sa AI. Sila Geoffrey Hinton, for example, that you really need to interact with AI. Dapat mo interact jud ka. For example, na siya gi-feed, imo nang i-check kung kani ba nga sermon nga outline, for example, nangayo ka
nihaom ba na o aligned ba na sa atong teachings. So basig na ay nagi-quote dito nga gikan dai sa lahi nga scripture dili dai sa ato nga kanang Bible itself, no, kay daghang good claim nga napod ilang Bible na so something like that. So you really need to scrutinize it and then interact with AI. And then the disadvantage is it can also replace your emotion. That's something that you need to kanabitang to watch for. And then it may also minimize prayer kay magsige na magagtanaw sa screen. Malingaw naman ka nya, ma-addict na ka, mag-imo kasi mag-edit ka or mag-layout ka sa imong sermon, use the Canva or whatever. Uy, lintot na makainong iani dai ni wa ka kabalo nga ang imong mata na dito sa screen. So nakalimot na kagbasa og Bible. Something to that effect. So those are one of the dangers or advantage or disadvantage or advantages nga ngay nato pagkalantaw. Makadumdum ko pastor itong ni viral sa Facebook nga nagpray siya unya nagnangayo siya sa AI og prayer. Unya nabasa ni og apil tong comment sa ChatGPT man siguro to, no? Okay. Kani makita na to pastor ang advantage og disadvantage po dinhi. Sa ato pa you need to verify sa tanan nga information nga gi-feed sa imuha sa AI. So unsa man ang mga healthy ways ani pastor to live in a highly modernized era? Okay. Ang mga healthy nga mga pamagian is of course is control. Dapat you need to control your kanabitang passion, kana imong desire kay actually this is very addicting kay ang access mo gud mo sa knowledge and everything na naman gud sa tips imong finger. So that nice tendency nga mo dependent ka aning tool. So although it can give you a lot of benefits, but at the same time you also have to put a caveat kanang kanang caution nga dili madaot ang imong pagkatao kay basig malubog na ka dito sa AI nga tanan na lang na si mong una-una di na ka maguna-una tungod kay nakabalo ka nga ang AI mo provide sa imong panguna-una. So that's one of the things that we need to watch or bantayan nato samtang kita embrace aning bagong nga invention. In fact, Sir Macker, before I forget, ingon sa mga experts, sa the next 10 years, nanapoy mo sulod nga mas powerful pa sa AI. Mo nang gitawag nila nga super intelligence. Mo na nga, mabitaw na nga dapat makabalor na to ani kay ma-aware ta kay daghan og mga trabaho nga mawad-an. Mostly mga white collar jobs. Anything nga deal sa information, delikado do na. Pagkabutan ng super intelligence. Kuyaw do ni. Mas kuyaw pa sa artificial intelligence. Pastor, unsa gingon sa Bible mahitungod nining AI pag-increase sa knowledge unsa ba ni? Of course, the principle of the Bible is always kanang the same, no? Kanang gingon ni Pablo nga be temperate in all things, di ba? Katupong sa tanan nato nga mga buhaton, whether it is for for our work or whatever, make sure that it will always give glory and honor to God. So the baseline is it's actually kanang giving honor and glory to God. So if you are now spending too much time with this, so you need to ask a question nga, am I giving honor and glory to God by doing this, something to that effect. Although tawhanon naman po ta Sir Makero say bisa ka ugani usay mas spend ako busy kita nya usay wala tay lain nga source nga mapangitaan. So mo to jutag AI mga tanan taon say askin sa gani gasulti ani unsa ganito yang gisulti ani. Pero nakatsada sa AI pastor kay kung magpatabang ka, for example, na kay gusto nga makuha nga information, napo siya i-provide nga source. Actually naa na siya kada provide naman ay link. I-check nimo. Kadtong link mo i-check ko. Check nimo. That's correct. Mapo na akong ginemo actually. Tinod sa kay usay mo gudong pinataka ra pod. Mo lagi. Pero although ang like for example ang ChatGPT, dagan ako mga kwanron nga mga platform AI nga mga tools nga nag-mature na pod Sir Macker. Kay kompetensya mo gud ni. But then again, just like what you said, you need to check to evaluate kung whether the reference being used is correct or not. Tinood ka na. Kay uban ay dili mga liable nga mga information. Yes, but I think it will come to a time nga ma-mature jud ning AI. Okay, Murag kanang sa to next sa AI super intelligence. SI. SI murag mangandam na ato ang next generation nga labi na sa teachers. For example, mo bitaw na mga estudyante karon
dili nimo sila lisod kay sila punggan nga mo access kid sila sa AI paghimo sa mga assignment, pag-solve silang assignment sa math, for example. So side sila makasabot sa teacher. Unfortunately, dito sila mato sa AI, mas makasabot pa daw sila dito magpa-explain to. But anyway, sa ato nga ministry, dako kay tabang ang technology kaning paggamit sa AI, Sir Marker. In fact, ginahinay na ta paggamit ani alang lang sa kwan kanang kining paning progress pa sa bulaton sa Ginoo. In fact, Hope Channel also starting kanang maximizing the presence of AI not to advance personal interest but to advance the mission of the church. Pastor, nay gaingon, nay nagsulti nga ingon man sa Bible nga knowledge increases. Kita knowledgeable daw ta pero dili ta intelligent. Pwede ba ka maka-comment o pwede ra pud ka dili mo commentan. Sa unang panahon, limited ang ilang kuan, limited ang ilang knowledge sa una. Actually, magtukod lang og pyramid, of course. Lisod na kayo, pero nahimo nila. Karon daghan daw ta knowledgeable ta pero dili ta intelligent. Meaning to say dili ta wise. Intelligent but not don't have the wisdom ba. So ang the practical kanang the praxis aspects sa intelligence which is wisdom mo do nay kulang sa ato. Kaya for example sa mga batanon karon if you observe, may kana sila mo rason. Sakto gyud. May gyud kana sila mo rason kay well exposed mo sila sa internet, daghan sila makita ba. Pero mahina sila sa responsibility. Tagaan mo responsibility. Diha sila mo tumbling. So mo na ang the praxis medyo failure. So challenges mo Sir Marker but with God's help mahimo na siya imong opisina. Pastor, katapos ang mensahe alang sa ato nga mga viewers. Of course, we have to take good care of this technology. Let us not shun it. Nga din nato na siya i-put away. Kay in fact, ang GC at ang Worldwide Church naga-encourage sa atua to maximize it alang sa pag-uswag sa buluhaton sa Ginoo. So, other than that, AI is actually very useful for us. Daghang salamat, Pastor Roxy Joy Pido, ang ato nga Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Balik sa atong mga anchorman. Salamat Pastor Roxy Joy Pido o kapaglaang makir dayham ni anang maundanon nga diskasyon. Hagit ni ining panahona ang pagkat-on sa mga bag-ong teknolohiya o gamiton kini sa pagpahat sa mayong balita sa tibuok noong sayuta. Sa laing bahin, mga higala ug mga kabayan, ang PhilHealth adunay programa nga nagtinguha sa pagpagaan sa atong mga palasunong medikal. Ani ang mga lak-ak ug komprehensibong impormasyon niini sa Good News Pilipinas. Ang YAKA program usa ka inisyatiba sa PhilHealth nga tumong moduol ug moyakap sa miyembro pasabot mas paspas ug mas klaro nga tabang sa paghistorya, paggiya ug pag-asikaso sa mga panginahanglanon sa PhilHealth, labi na kung naay hospitalization o kinahanglan og serbisyo. Dili ni siya usara ka benepisyo nga parehas og cash payout, kundi programa sa paggiya ug pagtabang aron mas masayon nimo ma-avail ang mga benepisyo sa PhilHealth nga angay nimo. Ang tuyo sa YAKA program mao ang una, hatagan og saktong impormasyon ang miyembro. Ikaduha, tabangan sa requirements ug proseso. Ug ikatulo, masiguro nga magamit nimo ang PhilHealth coverage aron maminusan ang bayronon sa ospital. Kinsay makabenepisyo? Makabenepisyo ani ang tanang PhilHealth members, empleyado, self-employed, senior citizens, indigent members ug dependents. Labi na kadtong naa sa ospital o magpakonsulta o gusto masabtan unsaon pag-avail sa coverage. Giun sa pagtabang sa yakap, kasagaran, pinaagi sa yakap program, ang miyembro mahimong matabangan sa pag-check up sa membership status, pag-verify sa contributions kung kinahanglan, o pag-update sa member data record aron sakto ang dependents o impormasyon. Tabangan usab ka sa pag-andam sa pangunang dokumento sama sa valid ID, member data,
ug uban pang papeles nga pangayoon sa ospital o PhilHealth depende sa kaso. Ug kung naa ka sa ospital, ang YACA program pagkatabang sa pag-coordinate unsay angay buhaton sa admission, billing ug unsay coverage na pwede ma-apply aron maminusan ang out-of-pocket. Mga benepisyo. Mauni ang practical nga benepisyo sa YACA program para sa miyembro. Una, klaro nga giya. Dili ka maglibog kung unsay sunod nga lakang ug unsay requirements. Tungod kay gi-check ug giandam ang impormasyon ug dokumento, mas maminusan ang balik-balik ug hulat. Ikatulo, mas maayo nga paggamit sa imong PhilHealth benefits. Matabangan ka nga mahibalo unsa nga coverage ang applicable. Pananglitan sa hospitalization packages, outpatient services kung available, ug uban pang PhilHealth benefits na angay sa imong kaso. Ikaupat, maminusan ang bayronon. Kung sakto ang papeles ug sakto ang pag-apply sa coverage, mas dako ang chance nga maminusan ang imong bayronon sa ospital. Ikalima, protection sa pamilya. Kay kung updated ang imong dependents, mas dali nila ma-avail ang benepisyo kung sila ang ma-admit o magkinahanglan og serbisyo. Importante pahinumdum, ang eksaktong coverage ug requirements magdepende sa imong membership status, klase sa kaso ug sa pulisiya o proseso sa ospital o PhilHealth. Busa, mas maayo gyud kung mo-verify sa PhilHealth office o sa ilang official channels. Kung gusto ka makasuway ani nga tabang, andama ang imong IDs ug membership details unya duol sa labing duol nga PhilHealth office, PhilHealth desk sa ospital kung naa, o tan-awa ang opisyal nga website ug hotline para sa instruksyon. Mao kana ang PhilHealth YACA program. Usa ka programa nga motabang kanimo nga masabtan, masunod ug magamit ang benepisyo sa PhilHealth sa hustong paagi. Kalipay sa matag pamilya ang serbisyong tinudanay og mga programa nga makapalambo sa atong kinabuhi. Bisan pa man sa mga isyu nga atong giatubang isip usa ka nasod, aduna pagihapoy Good News Pilipinas. Mga kapaglaom, imo bang gibate ang pagtawag kanimo alang sa pagserbisyo sa uban? Ang Southern Asia Pacific Division Adventist Volunteer Service nangita karon og volunteer missionary chaplain sa Thailand, sulod sa 6 ka bulan. Aron kini motabang sa mentoring, worship, Bible studies, ug pastoral care sa cross-cultural mission setting. Aniya ang detalye. Nagpahibalo ang Southern Asia Pacific Division Adventist Volunteer Service sa usa ka bagong oportunidad alang sa mga gustong motubag sa tawag sa pag-alagad ug pagmisyon. Ang programa karon nangita og spiritually matured volunteers nga andam mo serbisyo isip volunteer missionary chaplain sa Thailand sulod sa 6 ka bulan. Sa maong cross-cultural mission setting, ang volunteer chaplain gilauman nga motabang sa pag-mentor sa mga young adults, manguna sa mga worship ug Bible studies ug mohatag og pastoral care ngadto sa mga nanginahanglan. Laki pusab sa benepisyo ang housing ug meals nga ihatag sa host area. Kung ang Dios naglihok sa imong kasing-kasing alang sa misyon, ayaw kini balibari. So, unsa may gihulat nimo higala, adto na ta sa Thailand alang sa Diana nga buluhaton. Sa laing bahin mga kapaglaom, among pagsimpatiya sa tanang mga biktima sa bagyong Basyang. Among mapag-ampo alang kanatong tanan. Human sa unos, mubanos ang kalinaw. Apan unsay angay nga likayan ug bantayan sa paghupa sa ulan. Ano na ba'y angay nga hatagan ug pagtagad? Human sa baha. Makauban nato ang City Councilor of Cagayan de Oro nga Committee Chair sa Komitiba sa Maayong Paglawas, Dr. Paulo Nicolo Gaani, alang sa news you can use.
Una sa tanan no, may buntag sa tanan. Salamat kaayo Hope Channel nga sa pag-imbitar kanako karong adlaw sa kining TV interview. So first mao lagi na sad kayo ko kay tungod ato ang nisulod sa ato sa Pilipinas ang bagyong Basyang no. So signal number 2 kita sa Cagayan de Oro. Well, first and foremost no, dapat yun nato bantayan or likayan nga dili kita mo adto sa mga katong mga areas nga napagi mga tubig nga nabaha kay dili pa ta kasigurado kung limpyo ba gid na ang area kay syempre na may mga debris ana nga ni gikan sa lain-lain nga lugar ni wash away padulong diha. So as much as possible maglikay kita sa mga mga areas nga naay tubig kay para dili pod safe pod para sa ato ang panglawas kay grabe ra gid kaayo ka prone ang atong mga leptospirosis nga cases tungod aning mga baha-baha no. Usually mag-start gina siya og high fever. So kasagara gyud kung na-expose kita sa mga baha kung especially kung naatay mga open wounds kana gyud importante gyud kaayo na kay diha man na magsugod gyud sa kung naatay mga samad-samad nga motunog ta sa baha kana gyud siya kay diha gyud una mo makakos ba. So high fever, then usay mag-severe atong headache, then mag-chills ta kanang medyo magkurog-kurog. So kung grabe na gyud kayo ka severe, usahay mag-redness, magpula ang ato ang mata, no? Ang surroundings sa ato mata. Then kung grabe na gyud kayo, hopefully dili mo abot magka-jaundice kita kana mag-yellowing sa skin, no? So dapat alerto kita, dapat as much as possible kung na-expose kita sa mga areas nga baha, as much as possible mo visit kita sa ato ang mga health centers, mo konsulta ta sa ato mga doktor para ipahibalo nato nga na-expose kita, especially katong sa mga tao nga naay mga samad or open wound. Akong giauhag ang tanan nga naapektuhan sa baha dili lang sa Cagayan de Oro kung dili sa tanan tigpaminaw nga kung aduna kay open wound or na kay samadaan nga na-expose kita sa baha or sa mga flood prone areas, giauhag nako nga mobisita sa ato ang mga magpakonsulta gyud sa ato ang mga doktor as soon as possible ug moadto kita sa ato mga health centers para i-avail kaning libre nga doxycycline gikan sa atong Department of Health o gikan pud sa ato ang mga city health office no kay kailangan gyud nato itumar kaning doxycycline para ma-prevent nato ang ato mga leptospirosis. Again, kung mag-aksyon na kita og hilanat, pamaol kanang labad sa ulo or magsukaha kita gikan sa exposure sa baha, mas better gyud mas as soon as possible makabisita kita sa ato ang makakonsulta kita sa ato ang mga health expertise. Daghang salamat City Councilor Dr. Paulo Nicolo gaani. Niini nga semana, kamusta man ang tanan? Okay ra ba gihapon? Tropical Storm Basyang naa pa ba sa atong nataran o ni haylo na ba kinis sa unahan? Unsa atong andamon na aron magpabiling luwas sa tanang peligro sa hangin ug kusog nga unos? Aniya si Kapaglaw Mayesha uban sa impormasyon alang sa Mizpa Nahon. Happy Sabbath mga kapaglahom! We hope and pray that wherever you are right now, you're spending your Sabbath safe. And speaking of safe mga kapaglahom, ato na pud pagasutaon ang ato nga panahon for next week, February 8 to 14, 2026, kung love is in the air ba or kabugnaw.
On Sunday, mga kapaglaom, will be warm and mostly cloudy with daytime temperatures around 33 degrees Celsius and cooler nights near 24 degrees Celsius with a slight chance of rain. Monday stays warm and humid with possible afternoon showers ranging from 33 degrees Celsius in the day to about 25 degrees Celsius at night. Tuesday will be a bit cooler and cloudy with occasional rain and temperatures around 31 to 32 degrees, dropping to 24 degrees Celsius in the evening. Wednesday will be mostly cloudy and slightly cooler with highs near 29 degrees Celsius and warmer nights around 26 degrees Celsius. Thursday turns warmer again with mixed clouds and sun, possible thunderstorms, and temperatures reaching 34 degrees Celsius during the day and 26 degrees at night. Friday will be hot and humid with cloudy skies and chances of rain peaking near 35 degrees Celsius and cooling to 26 degrees Celsius overnight. And finally, kapaglaom, Saturday ends the week warm and cloudy with occasional showers with daytime temperatures around 33 degrees Celsius and nighttime lows near 26 degrees Celsius. Expect the sun to set on Friday and Saturday, mga kapaglaom, at 5:51 p.m. Our thoughts are with our mga kapaglaom affected by the recent typhoon, and we hope for the safety and recovery of all families and communities. Here are some important safety reminders. Before a typhoon, do prepare emergency supplies, secure loose items, and follow official advisories. Don't delay evacuation or ignore warnings. During a typhoon, do stay indoors and move to higher ground if needed. Don't go outside, cross flood waters, or use electricity in flooded areas. After a typhoon, kapaglaom, do check for injuries, avoid fallen power lines, and wait for clearance before returning home. Don't rush back to unsafe areas. Let's stay alert and help keep each other safe, mga kapaglaom. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Kung giunsa ko paguba sa bagyo, mas labaw pa ang tabang sa Ginoo, kay human sa ulan ang adlaw mo haylo. In Psalms 34:17 verse 18 it says, "When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." No matter how strong the storm in life may be, kapaglaom, trust that God is near, ready to heal and guide you. Keep faith, stay strong, and remember that brighter days are coming. I am Miguel Ayasha Dumancas, nagapahinumdum maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo rason ang matagadlaw, matahom. Till we meet again rin sa Mizpa Nahon. Daghang salamat kapaglaom Ayesha. Mga kapaglaom, kinahanglan gayud kita mahimong andam sa kanunay. Og sa wala pa miabot si Bagyong Basyang, misulong una ang atong mga youth directors sa akademya sa Central Mindanao. Kini alang sa pagsusi sa kaabtik og disiplina ug kaandam sa atong mga estudyante isip pagbansay sa pagkaalerto sa matag takna. Ani ang highlight sa tactical inspection sa Lakeview Academy, Central Mindanao. Salutations everyone, here at Lakeview Adventist Academy. The most awaited ceremony finally happened on this very day, February 4, 2026. The tactical inspection is not only to showcase the Pathfinder's discipline, but also to show the skills that they have acquired throughout the school year. So, come along and march with us. The early morning begins with our esteemed guests' arrival. Each master guide directors from different divisions all across the Philippines. After the arrival of honor, we proceed to the devotional before the Pathfinders are able to exhibit their skills. After Master Guide Anukul Richel's message to the Pathfinders, the ceremonial parade begins.
The parade is led by the Pathfinders Band to guide the Pathfinders' marching rhythm into their tactical inspection formation. As the inspection officially begins, we witness the dedication these Pathfinders have put into their training. The second part is the presentations. The band exhibition display their impressive command over various instruments. The songs and yells reveal the choreography they've practiced tirelessly. The Red Alert team demonstrates on how to effectively implement the knowledge of rescue to help their fellow citizens in need. And lastly, the Fancy Drill officers presents their most anticipated drill for the spectators to witness. However, the Pathfinders has more to share with their growing audience. For this part, the Pathfinders showcase their innate talents for the different skills that can aid their fellow citizens. First, we have the communication team, the semaphore and hand signaling. Next, we have tower building and monkey bridge team. We then move on to knot tying team. And the last team is the fire building and camp cookery. It was so nice. It inspires us and fantastic kay siya. Kaya excited po kay ko na diri ko mag-eskwela na mag-inanak ko. Kami ako mga classmate, excited po kayo mi and more na to ako maingon. Thank you. As a parent, I am very much happy, honored to witness the performance of LVAA students here in Don Carlos. I like this tactical actually because it's about leadership of our young people. And we are doing this as a church because we know that the young people, they are the strength of our church. And that's why for mission, for ministry, and leadership is very, very important. And that's why we need to equip them and to train them. So I commend the tactical, especially performance of Lakeview Academy. God bless you, more power, and continue to be faithful to the Lord. God bless you all. Or Pathfinders here in Lakeview Adventist Academy. First of all, congratulations for the job well done. And I think unanimous gyud mi tanan nga mga inspectors nga we're happy, we're satisfied, and we are amazed of nakita namo nga disiplina, ang focus, ang performance, ang leadership, ang unity, ang happiness nga grabe ka importante alang sa tanan nga ginahimo ninyo dili lang just to entertain people but you're doing it because you love Pathfindering program. We're really happy to be part of the tactical inspection for 2026. Once again, God bless LVAA. Good afternoon all. It's my privilege and a pleasure to be here in Lakeview Adventist Academy School. Today, the program, Pathfinder program, I have been experiencing that it's amazing. Really, they're very good, very talented, and they're always inspired. So, dear Pathfinders, I'd like to tell you, be shine as a light, because Jesus said, you are the light of the world. This world is full of darkness. So, Lord, when you will do the good work, people will see your good work. And if you are kind, this is the one kind of good work. If you are true, this is also one kind of, and when somewhere you will see that somebody needs your help, extend your helping hand so you can reach and help and overcome and help to overcome her or his all the problems. Don't stop. Be unstoppable and keep good spirit and ask every day the Holy Spirit power. When the Holy Spirit will stay within your heart, you will be kind, you will be true, and you will always inspire, and you will be faithful, and you will always
spiritful to serve to the others. And keep your good spirit, never discourage. Go forward and do the best thing. This is my prayer and wish for each one of you. May God bless. Good morning, Lakeview Academy Adventist. Daghang salamat kayo sa inyong pag-invite sa kuha diri sa inyong Pathfinder Tactical nga inspection, o gusto na ko ipaabot sa inyo nga always be disciplined and always join sa tuang scouting nato, kay mo ni ang mohatag sa inyo ang discipline o heart nga with passion and honest nga heart. And of course, gusto na ko ipabot sa inyo nga walk by faith and not by sight. Daghang salamat ug maayong adlaw sa tuang tanan. Ayos Don Carlos, the gateway to the heart of Mindanao. As we approach our tactical inspection, the Lakeview Adventist Academy Family Club showed their great discipline and proved their worth, and has showed excellent discipline on executing commands. And I'd like to thank our Pathfinder directors for assisting us on reaching our goals. And I want also to thank our school principal for supporting us on our Pathfinder activities. The Pathfinders gather around Grandstand, eager to hear the awarding and recognition from the tactical inspectors. We can see their pride of performing and succeeding. Now that the tactical inspection is a wrap, this is your host, Janifa Ali. May the municipal blessing be with you. Rise, LVAA! Among pagsaludo sa mga estudyante o sa tanang nakiglambigit alang sa kalapusan sa maong tactical inspection. Kapaglam Renil and Kapaglam Ilya, happy Sabbath. Happy Sabbath. We are proud of our Pathfinders for the success of their tactical skills. Yes, and not only sa Lakeview, no, we have Pathfinders all over Mindanao holding their tactical inspection. And as far as I know, Mountain View College Academy comes tomorrow. Tomorrow will be their tactical inspection. So to all MVCA students and to the rest of the Academy students of the Seventh-day Adventist Church, big congratulations in advance sa inyong tactical inspection. And sa ato nga kahimtang karon, medyo tugnaw-tugnaw apan ang adlaw ni Busilak. Gawas na. Kagahapon, our heart is among i-comfort ang tanan mga naapektuhan sa bagyo, especially in our place in Barangay Bugo. Our place, nilapas na gid siya sa ulo, yes. But praise God, kay ang among lugar pod is elevated. But then again, my heart goes to all my kababayan sa Bugo, and so in all who is affected sa bagyong Basyang, especially in Iligan City, right? Iligan City. So mga kapaglaom, if you want to donate something, like especially need kayo nila ang water, ang food, ang blankets and all, you can just message us or directly put sa atong mga churches or sa ADRA community, ADRA Philippines, because they will be the one handling this kind of community service, right? Yes. Yes, and speaking of AI, let's talk about the AI. So, you are still a student, right? So how's AI as a student? Well, in today's mainstream, it's really widely used, ano? Kaya, it's widely used, and for my thoughts about it, I can say that just like social media and all other aspects in life, ano, there's a good side and there's a bad side. So, according kang Pastor Pido kanina, he said that it's a moral decision. So, we are given a gift from God of discernment. So, mga kapaglaom, it's always up to us, with our decisions in life, that we always must remember that in every decision we do, it must be in accordance to our moral. Yes. And most especially as Christians, dapat we always live in a Christ-like manner all the time. Kapaglaom Renel. Yes, mga kapaglam, di gud nato kalimtan nga di nato pasobraan. Kung unsa to atong tuyo,
kadto lang. Kato Ora lang. jud kayo. Dili na to abusahon ang abusaran kung unsa ang mahatag nga tabang sa AI sa atong kinabuhi, sa atong mga buluhaton, sa atong mga estudyante, o dili na to pasubraan. Pasubraan. Magsalig na lang gyud puta sa AI kay gatagan puta sa Ginoo og intelligence pod. Yes. Yes, nga dapat po nato na bansayon. Gamiton. Oo. Gamiton. Yes, anything, AI is good, but if you will use it for everyday na, mahimong abuse, it's not good. Even if it's good, but it can be abused. So dapat moderation lang gid. Always a tool lang and friend. Yes, it helps us to make it efficient in life, but don't rely on AI. Yes. Right? Yes. Og mao kadto atong nagkalap nga mga balita, atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglawom. Kini yung ubos nga igsoon, Reniel Capon. Sugilanon nga makahatag kinato kadasig ug kaligon sa atong pagtuo kini yung kapaglaom, Annaliza La Victoria. Ug kini ang inyong saksi sa matag kaayuhan nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kini inyong kapaglaom, Ilya Pido. Kami kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matug usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matud nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again. Here on Mispa Live News and Commentary.